Ngayon, may lumalabas pong mga balita na si Ping Lacson daw po, mga kababayan, ay may naganap na pag-uusap kay Inday Sara Duterte. Naku, yun. Rumors of me meeting with Sara Duterte. False, improper, say Lacson. Manila, Philippines. Humor that he and another, lakihan ko nga, di ko kita eh. Manila, Philippines. Humor that he and another senator-elect met with Vice President Sara Duterte are not true and they are outright malicious, former Senator Ping Lacson clarified on Tuesday. Bakit nagpapakalat kayo ng mga maling balita na ganyan, mga DDS? Pinapalakas nyo ang loob ninyo? Napapanig sa inyo si Panfilo Lacson? Mukhang malabo naman eh. Unang-una tumakbo sa alyansa. Tapos habang nasa alyansa, habang tumatakbo, panay ang sabi ni Lacson na babase siya sa mga ebidensya kung siya ay mananalo. Di ba? Kailangan ilabas na ni President Marcos ang tapang niya kasi masyado na siyang minamaliit ng mga Duterte. Ngayon medyo hindi na eh. Medyo ano na sila eh. Medyo kumalma na sila eh. Nung nahuli na si dating Pangulong Duterte at dinala na po doon sa The Hague, kalmado na sila. No? Rumors that he and another senator-elect, baka ang pinapakalat din pati si Senator Soto, papanig sa kanila. Nako, mas mangamba nga kayo doon sa inyong mga senador dyan. Kagaya na lang, nila Bongo, di ba, mga kababayan? Mas doon kayo kabahan. Dahil etong dalawa na to, si papasok na Senador Ping Lacson at Tito Soto, mga kababayan, malabo nilang makakuha ito at malabo nilang, kasi friends kami niyan. Kaya hindi ako iboboto niyan para ma-impeach. Malabo po yun kay Lacson at kay Soto. Pero ito ang malapit sa katotohanan. Ang malapit sa katotohanan, ICC na pag-uusapan na, di ba? Mismong kay Inday Sara Duterte lumabas sa bibig niya na nakatala ang kanilang pangalan, si Inday Sara Duterte, 5 mga general o PNP chief ni dating Pangulong Duterte, si Bongo at si Bato de la Rosa, lahat po yan nakatala yung pangalan nila sa ICC. Ngayon, yung Bongo at yung Bato, baka yan ang biglang magulat kayo na i-impeach si Inday Sara Duterte. Kasi ako naniniwala, mga kababayan, na kayang ipagpalit ng isang tao ang lahat para sa kanyang kalayaan. Niniwala ho ako doon, no? Paano kung si Bongo at si Bato bumulong, no? Ganito na lang. Deal na lang tayo. Aayusin namin ang boto sa impeachment. Hindi kami boboto base sa pagiging kaibigan namin si Inday Sara Duterte. Boboto kami base doon sa investigasyon at base doon sa mga ebidensya. Pero dapat ang kapalit nun, huwag nyo kaming hayaan na makuha ng ICC. Di ho ba, mga kababayan? Palit tayo! Exchange gift! Alagaan nyo kami sa ICC. Huwag nyo kaming hayaang makuha. Tapos, aayusin namin yung boto namin sa impeachment. Naku po. Baka sa inyo maubos. Di ba? Ang mga DDSO kasi, mga kababayan, nakikita ko sa kanila, ang tanging pinangahawakan na lang po nila, kailangan itong si ganitong senador maging kaibigan ni Inday Sara Duterte. Etong mga kokontra, no? O etong mga kontra kay Inday Sara Duterte, kailangan maging kaibigan ng mga Duterte para sure tayo. Yun lang yung pinangahawakan ho nila. Pagka ebidensya ho, ang pinag-usapan, mga bossing, naku po, laglag ang mga tukanyang mga yan. Paano mo naman ipapaliwanag yung sandamukal na pangalan
doon sa confidential funds. 'Di ba? Tapos wala silang kahit anong paliwanag tungkol doon sa mga alias-alias na 'yon. Oh. Kasi mga bossing, kung may mga paliwanag 'yan, Congress pa lang inilabas na nila 'yan. Kung meron silang hiwalay na envelope patungkol po doon sa mga confidential funds na mga pangalan na 'yon, inilabas na ho nila yung envelope na 'yon. O eto po. Yang si Kokoy Villamin po si ano po 'yan? Eto si Roque. Tinatago lang po namin para ma-secure yung kanyang buhay. Di ho ba? Iniligtas na niyan yung kanilang sarili. Eto pong Ping Lacson, Tito Soto, mga kababayan. Hindi ho nila kaya to. Na tipo bang, kaibigan ka na namin ha. Dapat ang magiging boto mo is anti-impeach ka. Hindi uubra, mga bossing, no? Huwag nyo nang pangarapin, mga DDS. Huwag nyo nang pangarapin. At kapag na-push natin, mga kababayan, yung sinasabi ko, kada isang senador, pag bumoto, kailangan may pagpapaliwanag. Pag na-push natin yan, yung iba dyan, mahihiya lang ho yan. Mahihiya na, nakaantabay sa atin na mamamayang Pilipino, hindi pwedeng basta-basta kaibigan lang ang dahilan natin dito. Kailangan ay may matibay tayong pagpapaliwanag kung bakit ganun ang naging boto natin. Ano pa sabi dito ni Lacson? I have been receiving reports that I and another senator-elect in the May 2025 election recently met with Vice President Sara Duterte. I vehemently deny and dismiss such humor as absolutely false and outright malicious for one simple reason only. As an elected senator who is potential senator judge in the impeachment trial involving the Vice President, should the said trial cross over to the 20th Congress, it is the height of impropriety to meet with her, being a respondent in the said impeachment case already transmitted to the Senate. O yan nga, ni makipagkita nga eh. Di ba? Ayaw niya. Para hindi maging bias. Para sa mamamayang Pilipino, malaman ang kasagutan talaga. Di po ba, mga bossing? Kung makikipag-meet siya dyan, tapos syempre, magkakagaanan ng loob. Pagkadating ng impeachment na, naging kaibigan ko to si Sara Duterte. Nagkausap kami ni Sara Duterte, wag ko na lang i-impeach. Yun ang iniiwasan ni Ping Lacson. Di po ba? Sabi ni John Doe, tama ka Mark, sana mangyari Duda ako kasi dami ng nasuhulan ni Sara dun sa Senado. Tingin ko lang naman. Senator Ping Lacson at si Senator Pia Cayetano. When it comes to politics, it goes down to dirty laundry, sabi ni Ma'am Brenda Barton. Ay, naku po. Dami lahat na lang pinapakalat ng mga peke. Ito mga DDS, patuloy yung pagpapakalat nilang mga ganyan. Anyway, malapit-lapit na po yan. Ilang buwan na lang. Sabi ni Inamo TV, walang kaibigan at walang utang na loob. Dapat ganun